Alright, so I think kailangan kong gawin itong video na to kasi kahapon meron akong na-encounter na nagulat ako. So ano to? A lot of you don't know how to use the rosin properly or paano mag-apply ng rosin on your bows and how to actually use it. So ito, tuturuan ko kayo quick tutorial of the things that you need to know about using or putting on rosin. Okay. So number 1, pag bumili kayo ng rosin, usually clear siya, no? Ito kasi nagamit na. So pero mapapansin nyo, wala tong mga marks on it na sinira ng susi or ginamitan ng kung anong gamit diyan, ballpen or blade, no, na para sirain yung surface niya. Because again, the rosin, kailangan mong pakapitin yung powder na yan dun sa ating bow hairs. So you don't want to scratch it and make the surface uneven kasi masisira siya. So kung ang bow nyo ay natural horsehair, no, naturally magaspang ang horsehair, you don't need to scratch it. So kung bumili kayo ng bagong rosin or bagong violin with an included rosin, hindi nyo kailangang i-scratch yan. Dahil sa roughness ng ating mga bow hairs, kayang-kaya niyang gasgasin yun mag-isa. Now, kung hindi kaya, use a high grit na sandpaper, around 800, no? Para hindi masira yung shape niya. Okay? So, ayan. Ito yung rosin, ito yung bow. Ngayon, dito nagkakaroon ng problema sa application. May mga nagtuturo o 20 swipes ng rosin. So, gagawin 20, tapos na. No. So, ang importante sa pag-apply ng rosin is that you get an even coating on your bow hair. So, hawakan niyo yung rosin ng ganyan, no? And then, what you want to do, kaya ba makita, is to do it in some sort of a circular motion. So, yung pahid natin ng rosin, hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng isang location lang. Kasi magkakaroon yan ng divot or ng groove or whatever you wanna call it. Yung iba parang ginagawa siya racetrack, doon lang naglalagay ng rosin. Yung mga bata, di ba? So, hindi siya maganda for your rosin kasi number 1, hindi mo na magagamit yung rosin ng tama. And number 2, mas prone siyang mabasag. So, pantay ang lagay. You wanna hear that sound na parang nagsascratch. So, ginagasgas talaga ng bow hair yung ating rosin. So, you want to put a lot at the bottom, dito sa may baba. Ayan. So, parang paikot. And then, you put, habang dinadraw ko siya, ginaglide ko siya, kailangan ganyan. Hindi sa gitna, kailangan gumagalaw. And then, sa taas. Ganun din. Marami din sa taas. And then, sa may gitna. So, habang ginagalaw mo siya, hindi pwedeng nagsistay lang siya in one spot. Kailangan ganyan siya. Okay? So, huwag kayong matakot naman. Paano pag nasobrahan? Ganyan. Hindi yan masasobrahan. May gagawin tayo mamaya para mawala ang excess na rosin. So, lagyan nyo lang until mamuti yung bow. No? Mag-powder siya. And that would be enough. No? And then, again, you don't have to put every day as long as ma-maintain nyo siya. But it depends on the quality of the rosin and also the quality of the bow hair. So, yun din yung mga bagay na titignan nyo. Now, so ayun, nakapaglagay na tayo. Kung mapapansin nyo, namuti yung ating rosin because again, we're trying to use all of it. So, ayan, di ba? Parang nagpantay na siya. Lahat ng part ng ibabaw ay pumuti. So, ibig sabihin, lahat ng part sa ibabaw ay nagasgas, pantay yung pagkakalagay natin. Now, pag sobra yung excess na rosin, you just shake it off. Ganun lang. Ganun lang simple maglagay. So, when it comes naman kung gaano ka-frequent ka dapat mag-rosin, again, it's depending on the quality of the rosin, the quality of the bow hair, and the amount of time that you use your violin or play with your instrument. So, ibig sabihin, pwedeng maglagay ka ng once a week, enough na yon. Once every 2 weeks,
pwede ring once every 3 days, depende kung gaano ka kalakas gumamit. And also it varies on the weather. So kapag medyo maulan, parang mahirap magpatulog, nagiging sticky siya. So you have to be able to understand weather conditions, lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Biglang uulan, magiging sticky yung rosin, magbi-build up siya, hindi gagana, so maglalagay ka ulit. So, yun yung importante sa paggamit ng rosin. Again, you don't need special tools, hindi mo kailangan gasgasin or sirain para magamit mo siya. The bow hair works in scratching it. Although, minsan pag medyo low quality yung bow hair, medyo matagal, no, and if synthetic siya, medyo matagal. But again, you don't need to scratch. You just have to have an even surface para mas magamit mo ng tama yung rosin, no? Para umabot sa point na maubos siya. Kasi yung iba nababasagan lang, 'di ba? And mahirap nang gumamit ng basag na rosin, 'di ba? Yung iba minumukbang eh. Joke lang. Huwag niyo gagawin yun, masama yun. Anyway, so sana nakatulong to. And if it did, comment down below. If you have other questions about rosin, about bow, about violin, about music, sa baba lang. And I'll see you on the next one. Good luck sa inyo.